Dumating ang sulat sa isang malamig at kulay abong umaga. Ang sobra ay nadilaw, ang tinta ay kumupas, ngunit ang sulat kamay ay hindi mapag-aalinlangan ng eleganteng. Ito ay naka-address sa akin, Clara Hargrove, at walang return address. Sa loob ay isang solong sheet ng pergamino, ang mensahe ay maikli at misteryoso. Malugod kang iniimbitahan sa Blackthorn Manor. Ang iyong presensya ay kinakailangan upang ayusin ang ari-arian ng iyong yumaong tiyuhin, na si Reginald Hargrove. Pumunta sa gabi sa ika-17 ng Pebrero. Huwag maging huli. Tinitigan ko ang sulat, dinudurog ang puso ko. Tio Reginald. Hindi ko narinig ang pangalan na yun sa loob ng maraming taon. Siya ay isang reklos, isang lalaking nababalot ng misteryo, na nawala sa aming buhay noong bata pa ako. Ang aking mga magulang ay bihirang magsalita tungkol sa kanya, at kapag ginawa nila, ang kanilang mga boses ay may bahid ng pagkabalisa. Ngayon, siya ay patay na, at ako ay ipinatawag sa kanyang ari-arian. Nag-impake ako ng isang maliit na malita at pumunta sa Blackthorn Manor. Isang lugar na hindi ko pa nakikita ngunit nakarinig ako ng bulong sa mga tahimik na tono. Mahaba ang paglalakbay, paikot-ikot ang mga kalsada sa makakapal na kagubatan at maulap na burol. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot tanaw, sa wakas ay nakita ko ang manor. Ang silweta nito ay tumataas ng nakakatakot laban sa madilim na kalangitan. Ang Blackthorn Manor ay isang malawak, gothic na istruktura. Ang mga pader na bato nito ay natatakpan ng ivy, ang mga bintana nito ay madilim at walang buhay. Ang hangin ay makapal na may amoy ng mamasa-masa na lupa at nabubulok na mga dahon. Lumapit ako sa mabigat na pinto ng oak at itinaas ang brass knocker. Ang tunog nito ay umaalingaw sa mga bakanteng bulwagan. Bumukas ang pinto, na nagpapakita ng isang matangkad at payat na lalaki na may guwang na mga mata. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mr. Graves, ang tagapag-alaga ng ari-arian. Malamig ang boses niya, nakakabagabag ang kilos niya. Dinala niya ako sa madilim na mga koridor. Ang mga dingding ay may linya na may mga larawan ng mga ninuno na mabagsik ang mukha. Ang kanilang mga mata ay tila sumusunod sa akin habang ako ay dumaan. Ipinakita ako sa aking silid, isang malaki, drafty na silid na may 4 na poster na kama at isang furry place na halos hindi nagpainit sa espasyo. Ipinaalam sa akin ni Mr. Graves na ang hapunan ay ihahain sa ilang sandali at iniwan ako upang manirahan. Habang binubuksan ko ang aking mga gamit, hindi ko matitinag ang pakiramdam ng pinapanood. Ang mga anino sa mga sulok ng silid ay tila nagbabago at gumagalaw, at ang hangin ay mabigat na may mapang-ipang katahimikan. Sinubukan kong huwag pansinin ang pagkabalisa na gumagapang sa akin, ngunit imposible. Ang hapunan ay isang malungkot na pangyayari. Malawak ang silid kainan, ang mahabang mesa ay may pinong china at mga kagamitang pila, ngunit ang pagkain ay malamig at walang lasa. Si Mr. Graves ay nagsilbi sa akin sa katahimikan, ang kanyang presensya ay mas nakakatakot kaysa sa pag-aliw. Kumain ako mag-isa, ang tunog ng aking tinidor na kumakayod sa plato ay umaalingaw sa bakanteng silid. Nang matapos ko ang aking pagkain, napansin ko ang isang mahinang pabulong na tunog, halos hindi naririnig ngunit paulit-ulit. Ito ay tila nanggaling mula sa mga pader, isang mababang, bulong-bulungan boses na hindi ko lubos na gumawa out. Pinilit kong makinig, ngunit ang mga salita ay hindi malinaw, isang paghalo-halo ng mga pantig na nagpalamig sa aking gulugod. Nagdahilan ako at bumalik sa aking silid. Ang bulong ay sumusunod sa akin na parang anino. Sinubukan kong kumbinsihin ang aking sarili na ito ay hangin lamang, ang lumang bahay na naninirahan, ngunit sa kaibuturan, alam kong ito ay higit pa. Kinaumagahan, nagpasya akong tuklasin ang manor. Ang mga bulwagan ay isang labyrinth ng mga saradong pinto at paikot-ikot na hagdanan, bawat sulok ay nagtatago ng ilang bagong misteryo. Natagpuan ko ang aking sarili na naakit sa isang partikular na larawan sa gallery, isang pagpipinta ng isang kabataang babae na may mapupusok na asul na mga mata at isang malungkot na ngiti. Mukhang pamilyar siya, kahit na hindi ko siya mailagay. Habang nakatitig ako sa portrait, lumakas ang bulong, mas mabilis.
Idiniin ko ang aking tainga sa dingding, sinusubukang makilala ang mga salita, ngunit nanatili silang mailap. Frustrated, lumingon ako para umalis, pero gaya ko, may napansin akong kakaiba. Hindi na nakangiti ang babae sa portrait. Ang kanyang ekspresyon ay isa sa takot, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Natisod ako pabalik, ang puso ko ay tumatakbo. Ang bulong ay naging isang cacophony, ang mga dingding ay tila malapit sa paligid ko. Tumakas ako sa gallery, sinusundan ako ng tunog habang tumatakbo ako sa mga bulwagan. Nang gabing yun, hindi ako makatiyo. Ang bulong ay pare-pareho na ngayon, isang walang humpay na bulong-bulungan na pumuno sa aking isipan. I paced my room, trying to block out the sound, but it was no use. Desperado para sa mga sagot, nagpa siya akong harapin si Mr. Graves. Natagpuan ko siya sa silid-aklatan, nakayuko sa isang stack ng mga lumang libro. Tumingala siya sa pagpasok ko, malamig at hindi mabasa ang mga mata niya. Ano ang nangyayari sa bahay na ito? I demanded, nanginginig ang boses ko. Ano ang mga bulong na yon? Nag-alinlangan si Mr. Graves. Pagkatapos ay bumantong hininga. Ang mga dingding ng Blackthorn Manor ay nagtataglay ng maraming mga lihim, aniya. Ang iyong tiyuhin ay isang taong may dakilang kapangyarihan, ngunit din malaking kadiliman. Siya dabbled sa mga bagay-bagay pinakamahusay na hindi nagalaw, at ngayon ang kanyang mga kasalanan ay dumating upang i-claim kung ano ang kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, lumalaki ang takot ko. Ang mga bulong na naririnig mo ay ang mga tinig ng mga nagkasala. Paliwanag niya, sila ay nakulong sa loob ng mga pader na ito, hindi makagalaw. Ang pagkamatay ng iyong tiyuhin ay gumising sa kanila, at humingi sila ng hustisya. Nakaramdam ako ng malamig na pangamba sa akin. Ano ang gusto nila? Masama ang ekspresyon ni Mr. Graves. Gusto kanila, Miss Hargrove. Ikaw ang uli sa linya ng Hargrove, at hindi sila magpapahinga hanggat hindi sila nakakaganti. Hindi ako naghintay na makarinig pa. Tumakbo ako mula sa silid-aklatan, mas lumalakas ang mga bulong. Ang mga dingding ay tila pulso na may masamang enerhiya, ang mga larawan ay nakasandal sa akin habang ako ay dumaan. Hinawakan ko ang malite ko at nag-bolt para sa front door, pero nakalock ito, wala kahit saan ang susi. Nagpanic set in habang naghahanap ako ng ibang paraan palabas, ang mga bulong ay sumara sa paligid ko. Nararamdaman ko ang kanilang presensya, malamig at nakaka-suffocating. Ang kanilang mga boses ay isang koro ng galit at kawalan ng pag-asa. Natisod ako sa gallery, ang larawan ng dalaga na muling nakatingin sa mata ko. Ang ekspresyon niya ay isa sa pagsusumamo ngayon, nakaunat ang kamay niya na parang inaabot ako. Nilapitan ko ang portrait, tumitibok ang puso ko, at napansin ko ang isang maliit na trangka na nakatago sa frame. Pinindot ko ito, at ang dingding sa likod ng larawan ay bumukas, na nagpapakita ng isang nakatagong daanan. Walang pag-aalinlangan, humakbang ako sa dilim, kumukupas ang mga bulong habang nakasara ang pader sa likuran ko. Ang daanan ay makitid at mamasa-masa, ang hangin ay makapal na may amoy ng lupa. Sinundan ko ito ng walang taros, ang aking mga kamay ay nagsisipilyo sa malamig na mga pader na bato, hanggang sa wakas ay lumabas ako sa hangin sa gabi. Hindi ako lumingon sa likod habang tumatakbo ako pababa ng burol, ang manor ay nakaabang sa likod ko na parang multo. Wala na ang mga bulong, pero alam kong hindi nila ako iiwan. Inangkin ng Blackthorn Manor ang mga biktima nito, at halos nakatakas ako sa pagkakahawak nito. Hindi na ako bumalik sa Blackthorn Manor. Ang ari-arian ay naiwan upang mabulok, ang mga lihim nito ay nakabaon sa loob ng mga dingding nito. Ngunit kung minsan, sa kalaliman ng gabi, naririnig ko pa rin ang mga bulong, malabo at malayo, isang paalala ng mga kakilakilabot na nakatago sa mga anino. At alam ko, sa kaibuturan, na balang araw ay darating silang muli para sa akin.